May mga pagkakataon na tahimik ang paligid, pero maingay ang loob. Doon sa gitna ng katahimikan, may tinig na paulit-ulit bumubulong. Mga alaala, mga salitang nasabi noon, mga pangyayaring gustong kalimutan pero ayaw magpahinga. Ito ang mga multong hindi nakikita ng mata, pero ramdam ng puso. Ang taong takot sa sariling multo ay hindi basta-bastang natatakot sa nakaraan. Natatakot siyang harapin ng bahagi ng sarili na matagal niyang tinatakasan. Laging may dahilan kung bakit ang isang tao ay tila laging nagbabantay, laging handa, laging alerto, parang may paparating na panganib. Pero kung titingnan ng malalim, wala namang totoong panganib, kundi mga bakas ng lumipas na sugat. Sa bawat kilos, sa bawat desisyon, may boses sa loob na nagtutulak. Huwag mong uulitin. At dahil sa takot na yun, nagiging bihag siya ng sarili niyang alaala. Ang ganitong takot ay hindi basta takot lang. Ito'y pagod. Pagod sa paulit-ulit na pag-aalala. Pagod sa pag-iwas. Pagod sa pagbabalik sa parehong damdamin kahit ayaw na. Ang taong takot sa sariling multo ay madalas marunong magtago at marunong ngumiti kahit mabigat. Marunong magpanggap na okay. Dahil natutunan niyang ang pag-aamin ng takot ay parang pagbibigay daan sa multo na bumalik. Ngunit habang pilit niyang tinataboy, mas lalo itong nagiging malakas. Ang multo ng nakaraan ay hindi umaalis kapag pinipigilan. Ito'y nananatili hanggang may bahagi ng sarili na ayaw umamin na nasaktan o nagkamali o may pinagsisisihan. Doon nagsisimula ang tunay na laban. Hindi laban sa iba, kundi laban sa pagharap sa sarili. Ang tao, kapag natutong tanggapin ang mga sugat, hindi ibig sabihin ay tinatanggap din ang sakit. Ang ibig sabihin, natutunan niyang kilalanin na iyon ay bahagi ng pagkatao. Kapag hindi na itinatanggi, unti-unti itong humihina, tulad ng usok na unti-unting naglalaho kapag wala ng hangin ng pagtutulog. Ang multo ng nakaraan ay nabubuhay sa takot at pagtanggi. Kapag piniling manahimik, hindi nito tinatapos ang ingay. Kapag piniling umiwas, hindi nito binubura ang alaala. Pero kapag piniling unawain, doon nagsisimula ang pagkalma. Dahil minsan, hindi kailangang labanan ng multo. Kailangan lang itong pakinggan. Ang taong takot sa sariling multo ay madalas ayaw magtiwala sa sarili. Natatakot siyang baka bumalik ang parehong sakit kapag sumubok ulit. Kaya't pinipili niyang manatiling ligtas. Kahit kapalit nito ay ang pagiging nakakulong. Nakakulong sa mga baka, sa mga sana, sa mga kung. At sa bawat gabi, habang lahat ay natutulog, siya ay gising. Hindi dahil sa ingay ng paligid, kundi dahil sa mga tanong na walang sagot. Ngunit may isang katotohanan na bihirang tanggapin. Ang multo ay bahagi rin ng pagkatuto. Ito ang nagpapaalala kung saan siya nanggaling, kung gaano kalayo na ang narating. Kapag natutunan niyang harapin ito, makikita niyang hindi pala ito ganap na kaaway. Sa halip, ito'y paalala. Isang anino ng dating sarili na nangungusap, hindi mo kailangang matakot sa akin. Ako yung ikaw na minsan nasaktan, pero gusto lang maunawaan. Sa pagharap na yon, unti-unti nagbabago ang takot. Ang dating kabay nagiging pag-unawa at ang dating bigat ay nagiging gabay. Hindi nawawala ang mga alaala, pero natutunang mabuhay kahit kasama ito. At sa wakas, mararamdaman niyang may katahimikan sa loob na matagal niyang hinahanap. Ang taong takot sa sariling multo ay hindi mahina. Siya ay isang nilalang na marunong magmahal ng totoo, kaya't natutong masaktan ng totoo. Pero darating ang araw na matutuklasan niya na walang multong mas malakas kaysa sa taong handang patawarin ang sarili. At kapag dumating na yung araw, hindi na siya tinitignan ng nakaraan na biktima. Tinitignan ito bilang patunay na may tapang sa pag-aamin at may kagandahan sa pagbitaw. Ang dating kinatatakutan, nagiging paalala ng tagumpay. Sa dulo, hindi naman kailangang mawala ang mga multo para makamit ang kapayapaan. Minsan, sapat na ang tanggapin na may mga bahagi na hindi na kailangang baguhin dahil ang tunay na lakas ay hindi sa paglimot kundi sa kakayahang mabuhay ng payapa kahit may mga alaala pa ring bumabalik. At sa dulo, sa katahimikan ng gabi, kapag maramdaman na niya ang sariling paghinga, malalaman niyang ang multong dati niyang kinatatakutan ay siya rin palang matagal nang naghihintay na patawarin.